So mga idol, damang-dama na ang tensyon sa loob ng ating pambansang koponan na Gilas, Pilipinas. Ito rin ang nararamdaman ngayon ng maraming mga Pinoy basketball fans dahil halos ilang araw na lang at sasabak na ang ating national team sa paparating na Olympic qualifying tournament. Pero mga idol, aarbor muna tayo ng isang like at share para sa video na ito at pa-subscribe na rin para sa lahat ng napapadaan dito sa ating channel, Maestro Coach TV. So heto mga idol at moment of truth na para sa ating Gilas Pilipinas dahil ilang araw na lang at makakaharap na natin ang mga bigating kalaban na Latvia at Georgia. Wala nang atrasan ito kaya't ibinuhos na ni Coach Tim Cone sa kanyang mga players ang matinding motibasyon na ngayon lang narinig ng lahat sa kanya, maging ang mga coaching staff niya. Pati na rin itong si Justin Brownlee ay nagulat sa sinabing ito ni Coach Tim Cone. Sa konteksto ng sinabi nitong si CTC sa isang timeout nung nakalaban nilang Poland sa isang tune-up game, ay tila hindi na kumikilos ang mga players at pumapayag na lang sila na matalo ng ganun-ganun na lang. Dagdag pa nito na sa ipinapakita nila ay parang tanggap na nila ang pagiging isang Asian team at ayaw ng mangarap na makalevel ang mga European teams. So ibig lang sabihin dito ni Coach Tim Cone sa kanyang mga players na kung gusto talaga nating manalo sa mga makakalaban natin sa paparating na Olympic qualifying tournament, ay dapat huwag tayong makontento na ang performance level lang natin ay parang pang-Asia lamang. Actually ay maraming nagulat sa sinabing ito nitong si Coach Tim Cone. Hindi naman sa ikinakaya niya ang pagiging Asian team natin, pero ibig lang niyang ihatid ang mensahe sa lahat na talagang seryoso siya sa kanyang programa na dalhin sa world-class level ang ating national team. Napakagandang motivation ito para sa ating mga Gilas players para magkaroon sila ng lakas ng loob na harapin ang mga naglalakihan at napakahusay na mga players ng Latvia at Georgia. At kung papalarin pa, ay posible ding makaharap natin ang mga bansang Montenegro, Brazil at maging itong Cameroon. Una nating makakaharap sa paparating na torneo ang Latvia, na gaya ng alam ng lahat ay napakataas ng FIBA rankings ng mga ito. Di maiiwasan na napapabuntong hininga na lamang ang maraming mga fans sa lakas ng European team na ito. Pero sa takbo ng sistemang ipinapakita ng ating national team, base sa nagdaang mga tatlong tune-up games ng mga ito, ay kahit paano, lumalakas pa rin ang loob ng maraming mga Gilas fans. Isang malaking bagay din para sa ating national team ang balitang hindi maglalaro para sa Latvia, itong si Kristaps Porzingis, bagamat nananatili pa rin na malakas-lakas pa rin na koponan itong Latvia. So ano kaya ang isa sa mga game plan nitong si CTC para maisahan natin umasilat itong Latvia? Base sa kanyang mga pahayag, liban sa maayos na sistema ay dapat umepekto rin ang game plan nila sa depensa. Ayon sa kanya ay may mga notable Latvian players na dapat mai-lockdown sa depensa ng Gilas Pilipinas, lalo na ang mga shooters nito. Sa bagay na yan ay malaki ang tiwala nitong si CTC kay Chris Newsome. Ayon sa kanya, nagawa nitong si Newsome i-lockdown ang main scorer noon ng Jordan na si Rondae Hollis Jefferson, na ayon pa sa kanya ay isa sa naging susi para muling mabawi ng Pilipinas ang gintong medalya sa nagdaang Asian Games. Actually, yan ang isa sa mga dahilan kung bakit nasa lineup pa rin ang Gilas Pilipinas ang Meralco Bolts Finals MVP na si Newsome. Sa ikarawang match-up naman ng ating national team ay makakaharap nito ang bansang Georgia. Well, malalaki at mahusay din ang mga players ng Georgia, pero kumpara sa Latvia, ay mas mataas-taas ang porsyento na masilat natin ang bansang ito. Sa scouting ng Gilas ay medyo may kahinaan sa depensa ang Georgia, lalo na sa transition offense, at ito ang pwedeng i-take advantage ng Gilas Pilipinas. Sa mga matatangkad na players naman ito ay meron tayong pantapat hanggat nandyan itong si Kai Sotto, Junmar Fajardo at Japet Aguilar. Although sayang lang talaga at malaking boost sana sa ilalim ng Gilas Pilipinas kung hindi na-injury itong si AJ Edu. So sa nakita natin na kahit papaano ay pumalag pa rin tayo sa nagdaang mga tatlong tune-up games natin, isang panalo at dalawang talo pero dikit ang mga laban, ay parang nakikita rin natin na may palag pa rin tayo dito sa Latvia at Georgia. Sa mas malalim na pangunawa ay makikita natin na sa pagkakataong ito ay may maganda at promising na sistema ang ating national team.
Hindi pa man siguro ganun ka-perpekto ito, pero nakikita natin na may maganda itong patutunguhan. Lahat ng players ay mayroong scoring option at hindi limitado. Kung babalikan natin panandalian ang naging performance ng lumang Gilas under dito sa pangunguna ni Jordan Clarkson, ay tanda pa ng lahat kung paano ito naubusan ng bala. Napagod din sa dulo itong si Jordan Clarkson, lalo na sa nagdaang World Cup at maging sa nagdaang FIBA Asia Cup. Kabaliktaran naman ito sa bagong version ng ating Gilas Pilipinas kung saan very balanced ang ating scoring at hindi lang tayo umaasa kay Justin Brownlee. Ito rin ang sagot sa ilang mga Gilas fans na nagdududa sa laruan ngayon nitong si Justin Brownlee. Ang totoo ay binawasan lang ang isolation play para dito kay JB. Instead ay mas ginawang well-balanced nitong si CTC ang scoring option ng ating national team. Kaya kasi ng objective nitong si Coach Tim Cone, nais niyang i-convert into European style ang laruan ng ating national team. At ito nga ay mas maraming ball movement pero less dribble. More man rotation pero less isolation. Gayunpaman kung babalikan natin ang mga interview dito kay CTC, wala siyang ipinapangako sa mga Pilipino na matatalo natin ang mga teams na makakaharap natin dyan sa paparating na Olympic qualifying tournament. Pero ayon sa kanya, ay pipilitin nilang maging competitive ang performance ng ating national team. So may mga nagsasabi naman na bilog ang bola, ibig sabihin wala namang imposible, malay natin, masilat natin yung mga European teams na yan. Well, totoo naman yan mga idol, ano? Pero sa mas scientificong paniniwala, malay natin, baka ang maging kryptonite ng Latvia at Georgia ay ang sistema nitong si Coach Tim Cone. Kontrapilo ika nga sa mas pamilyar na termino. Tandaan natin na sa kasaysayan ng sports, meron at merong tinatawag na upset. Bagay na hindi tsamba, kundi pinaghihirapan. Pinaghahandaang mabuti at pinag-aralan ang kalaban kaya ito nangyayari. Kaya sa paparating na Olympic qualifying tournament, ilang araw mula ngayon, ay hindi lang sa lakas o husay ng ating mga players aasa ang Pilipinas, kundi sa maayos na execution ng sistema nitong si Coach Tim Cone. Dahil sa paniniwala ng iba ay ito ang pinaka-advantage o X-factor para sa Gilas Pilipinas. Pero ang totoo niyan mga idol, hindi pa nagsisimula ang Olympic qualifying tournament ay masasabing panalo na dito ang Pilipinas. Dahil manalo-matalo ay magagamit ng ating national team ang experience na ito upang lalo nating madumina ang Asia. At ito ay habang naghihintay tayo na maging world-class competitive level ang ating national team. Ikaw naman idol, gaya ng dati, napakahalaga ng iyong opinyon. Naniniwala ka ba na pwede nating masilat ang ilang mga European teams na yan sa paparating na Olympic qualifying tournament? At kung masilat man natin ang mga yan, ano sa tingin mo ang magiging X-factor na papabor para sa ating Gilas Pilipinas? I-comment mo lang yan sa ibaba idol. Ingat and God bless!